So ito yung ano, bali it's not our experiment number 2, papalitan na lang natin in the order na kung alin yung una nating nagawa. 'Di ba ang una natin is yung preparation ng sample, tapos second is the moisture content. Magiging pang-apat ang liquid limit, I mean pangatlo, tapos pang-apat ang plastic limit, pang-lima ang specific gravity. Ay, meron pa pala tayong ano 'no, sieve analysis pala. So, one is yung preparation, tapos moisture content, sieve analysis, followed by liquid limit, plastic limit, tsaka specific gravity. Now, 'di ba yung soil natin is in-oven dry natin, medyo marami yon kasi sabi ko nga that is just the preparation for other experiments. Wait lang, i-close ko lang pinto namin. Okay. As I was saying, those are just the preparation for ano for other succeeding experiment. Now, yung liquid limit, plastic limit, and specific gravity, kailangan isi-sieve natin yung soil sample. Now, yung in-oven dry nating sample, ipopulverize natin, tapos ipapass natin sa either 4.75 sieve or number 40. Now, ito yung sa liquid limit determination. Now, tingnan ninyo yung setup class. Hindi pa kumpleto ito ha. Meron pa yung weighing balance kasama dapat sa setup and also the oven. Yan yung setup. Yung napansin ko kasi sa ano sa final report, merong oven lang tapos cans, hindi kumpleto. So, ang bababa ng mga ano, ng setup. Yung iba nakalimutan din ang objective, nakalimutan ang procedure, eh ilang puntos yon, ilan na lang magiging rating nun. Kasi hindi naman mape-perfect yung iba sa rubric. So, mababa yung rating. So, improve ninyo yung susunod na final report. So, ito yung setup, no? Meron tayong liquid limit device ang tawag dito sa parang merong cup or the Casa Grande apparatus. Tapos we need cans. For the liquid limit, usually po pwede ng tatlong cans or tatlong trial. Ay, sorry. Ano pala to? Pinaplata, no? 4 or 5 trials. Depende sa number of blows. Meron din tayo ditong yung plastic squeeze bottle para hindi po pwede kasi yung spray kasi sasabog yung alikabok, yung lupa. Kaya itong squeeze bottle ang ginagamit natin. We have the trowel or yung pang scoop, tas spatula. Grooving tool yung tawag dito sa ano, itong parang may handle na maliit. Tapos yan, moisture cans. Yung digital balance dito is yung luma na to eh. We have the new one, no? Newly acquired. Also, yung oven, ito yung old na ginagamit. So, you are fortunate na naabutan ninyo yung bagong acquire na oven na malalaki, no? We can dry the samples at the same time. Dati ay kami ay naghihintayan na matapos yung halimbawa 2 groups muna tapos susunod, 'yan. And then ito yung sample 'no. Dapat dito ang gagamitin natin, it is advisable na ang gagamitin natin ay yung mortar and pestle. Familiar ba kayo dun? Sa kitchen kasi ginagamit din yan pag pitpit ng bawang, yun gano'n. Pero ngayon meron na kasing mga food processor eh. Pero yun, yung mortar and pestle, yun dapat ang gagamitin natin. Pero in the absence of that, pwede naman na dito sa pan, pupukpukin natin ng rubber mallet. Bakit rubber mallet ang gamit, hindi martilyo na ordinary na metal? Ina-avoid natin na madurog yung kagaya ng mga gravel at saka yung mga fragments ng stone, hindi dapat siya nadudurog. Ang dudurugin lang natin dito ay yung lupa, no?
Kaya pag merong bato, iset aside na. Ilagay lang sa gilid. Ang dudurugin natin is mostly silt and clay. No? Tsaka yung sand para maging ano sila, yung maging loose. Yan. Tapos we have here yung sieve number 40. Tandaan nyo ha, ang gagamitin sa liquid limit, passing sieve number 40. Tapos yan, pan and cover, rubber mallet, as itong pan. Oven dry na yan, pupukpukin na lang natin. Na wala pa tayong, yung gamit na ni-request ni Ma'am Aya, hindi pa dumarating. So ako na lang muna ang magpo-provide ng plastic gloves at saka ano to, Ziploc bag. Sabi ko nga, palitan na lang ni Ma'am Aya pag dumating yung yung supply natin para may magamit tayo. Ito si Ma'am Daisy, yung laboratory head siya. Siya yung katulong ko dati ng pandemic. Ayan. Yan. Ito yung lupa, naka-plastic, tas may label. Tapos, ito na yung sa pagpukpok, tapos sa yung sinisieve, no? Preparation pa rin ng samples to. Ito yung gagawin natin next week. Ayan. Tapos, ang ginagamit naming weighing balance natin, yun yung itong triple beam balance. Ito ay ano pala to? Ayan, may mga ugat-ugat pa nga sa video. So, ito na yung soil sample passing sieve number 40. Tapos, ilalagay natin yan dito sa cup at imimix natin unti-unti ang dagdag ng tubig. Yan. Pag okay na yung consistency, well-distributed na yung tubig, well-mixed na, para kayo nagluluto ng cake, ilalagay dito sa liquid limit device. Ito, yan. Pero hindi pupunuin. Kailangan level lang siya na ganyan. Hindi punong-puno. Tapos, i-groove natin sa gitna using the grooving tool. Tapos, i-crank natin. Ito kasi nga, itong liquid limit device, may ito, may handle siya dito. Iniikot yan. Yung bawat bagsak, ang tawag doon ay blows. Bagsak nung cup. Umaangat na siyan about 10 millimeters from the base. Rubber base kasi itong itim na to. Pag inikot ninyo yung crank na yan, aangat siya ng 10 millimeters. Bawat bagsak counted as one blow. Hanggang sa mag-meet yung lupa ng about half an inch. Tapos doon kayo kukuha ng sample na i-oven dry. So that's one trial, no? Dapat makakuha kayo ng different blows, different moisture content. Kaya ang paglagay ng tubig ay dahan-dahan lang, unti-unti. From dry to wet. No? Ayan. Tapos, ito na. Ito, number of blows is 38. So, first trial for liquid limit. Yan. Moisture can, kinukuha yung weight. Moisture can plus wet soil. Tapos, moisture can plus dry soil. Ayan. So, ito naman ay 23 blows, trial 2. 20 blows, trial 3. 17 blows, trial 4. 8 blows, trial 5. Yan lang limited yung ating mga moisture cans. Bagay, natutuyo naman yun sa inyo bago pa mag-conduct na experiment yung kabilang section. Yan. Ito na yung mga samples. Pero ito ay combination ng liquid limit and plastic limit. Look at the samples. Ito, tingin ko, pinagsama-sama namin yung oven drying. Itong nasa leftmost, ito yung sa moisture content, yung second na natin activity. Tapos itong parang mga palito ng posporo, yan yung sa plastic limit. Yung itong medyo maliliit na crumbs
sa ilalim, sa bottom, bandang kanan, and gitna. Yun naman yung sample for liquid limit. Ayan. Tapos ito na yung ilalagay na sa oven for drying. Ayan. So that's determination of liquid limit. Punta natin yung manual mamaya, yung handouts. Sa determination naman ng plastic limit, ito yung ginagamit. No? Window. Ito. Share. Ito yung sa plastic limit. No, halos kaparehas nung sa liquid limit ang ginagamit. Actually, yan ay halos sabay na ginagawa. Kasi yung mga samples na ginamit sa liquid limit, kung yun na rin ang ginagamit namin sa liquid limit. Ang plastic limit class ay mas mababa ang moisture content compared to the liquid limit ng soil. No? Yung setup ng mga apparatus, we have the glass plate. Ito yung wala dun sa liquid limit, diba? Yung glass plate, napalitan yung liquid limit device. And then, oven. So, ganun pa rin. Sinisave pa rin yung passing number 40 pa rin yung sample. Ayan. Okay, paras lang to. Ito yung sa pag-roll nung soil. Dapat ang diameter niya ay lang, about 3 millimeters, parang lang, palito ng posporo or wire. Yung wire na ginagamit sa electrical. Ayan. Ano ba to? Tapos, hindi lang basta niro-roll. Kailangan class, magkaroon siya ng crack. Ayan o. Minagnify ko. Yung soil dapat magkakaroon ng crack. Kahit na-achieve mo na yung diameter na ganun kaliit, hindi enough na kukunin mo na siya or i-oven dry as samples. Kailangan may crack. Pag wala pang crack, i-roll mo ulit. Parang tawag dito, yung sa palm mo, mamasa mo ulit para kasi as you roll the sample, nababawasan yung moisture content kasi nagda-dry up. Pag hindi pa rin niya, basa pa rin siya, uulit-ulitin mo yung pag-roll until such time na ma-achieve na niya yung moisture content na kung saan magka-crack yung sample. Ganun ang liquid limit. So dito prepare to get your hands dirty. Though ito naman wala na tong mikrobyo dahil yan ay na oven dry na, no? Kaya lang syempre after the experiment you have to wash your hands, maglagay ng alcohol for sanitary purposes. Yun lang sa preparation or sa submission ng final report, i-improve yung mga susunod dun sa mga medyo mabababa ang scores, no? Balikan natin yung pinakang handouts sa liquid limit. Try ko to. Window, liquid limit. Ito. Share. Ayan. Ito yung sa liquid limit, no? Okay. Ginagamit natin ito class sa cohesive soil. Cohesive soil meaning yan ay more on clayey at saka silt. Clayey and silt ito. When a cohesive soil is mixed with an excessive amount of water, it will be in somewhat liquid state and flow like a viscous liquid. However, when this viscous liquid is gradually dried with the loss of moisture, it will pass into a plastic state. With further reduction of moisture, the soil will pass into a semi-solid and then into a solid state. So, yung kasi, ang Atterberg limit, we have one is
Ito, the moisture content at which the cohesive soil will pass the liquid limit state to a plastic state is called the liquid limit of soil. Ito. Similarly, the moisture content in percent at which the soil changes from plastic to semi-solid is referred to as the plastic limit. Tatlo yan eh. Tapos, the last one is the shrinkage limit. No? Yan ang tinatawag na Atterberg limits na galing sa pangalan ni Atterberg, no? Yung scientist or geologist na nakaano, Arthur. Tapos, ito yung mga equipment na gagamitin, ano? Ito napakita kanina, Casagrande device, the grooving tool, moisture cans, evaporating dish, yung pinaghahaluan, the spatula, yung panghalo natin, the oven, balance sensitive to 0.01 gram, the plastic squeeze bottle, tapos paper towels, panglinis, o di kaya ay, tawag dito, yung rag na ginagamit natin. Siyempre, kailangan pa rin natin ng tape para sa paglalagay ng ID. No? The Casa Grande liquid device essentially consists of a brass cup that can be raised and dropped through a distance of 10 millimeters. Tandaan nyo to. Kasi yan, kinakalibrate class. Minsan kasi, naglulusen. So, possible na mas mababa sa 10 mm yung clearance sa ilalim. Na-adjust naman yung ano yun eh, yung screw. Kaya bago nyo gamitin, kailangan, yung actually yung grooving tool, meron nyo na parang ang cross section ay square, yun ay calibrated sa 10 mm ang kapal noon or ang thickness. Yun yung ginagamit sa pag-calibrate. So 10 mm on a hand rubber base and by a cam operated by a crank, no? Ito 'yan. So ito si Casa Grande device or the liquid limit device. We call this the cup. This is the handle, yung iniikot. Tapos si grooving tool. Dalawang klase yung grooving tool. Ito ay flat metal to. Pero yung nasa dulo kasi na parang triangle, similar yan din sa cross-section nitong wedge ng grooving tool. Ito yung sinasabi ko na handle na pang-calibrate dun sa bottom ng cup. Ayan. Okay, dapat yung mag-close siya, titigil ka, 'di ba? Hinati mo yung lupa into half. Tapos titigil ka pag na-achieve yung nag-close ang lupa ng at least 12.5 millimeters. Doon ka titigil. That's one trial considered. Okay. Okay. Determine the mass of 3 moisture cans. A procedure. Put about 250 grams of air dry soil. Pass through number 40. 250 grams passing number 40. Ilalagay sa evaporating dish. Tapos, imimix ng tubig. Konti lang na tubig. Parang gradual na adding ng tubig. Yan. Using the spatula, smooth the surface of the soil in the cup such that the maximum depth of the soil is about 8 millimeters. Hindi pupunuin yung buong cup, just about 8 millimeters. Tapos, using the grooving tool, yun na, ikakat natin yung nasa cup into half. 5. Turn the crank of the liquid limit device at the rate of about 2 revolutions per second. Okay? By this, the liquid limit cup will rise and drop through a vertical distance of 10 mm once for each revolution. Bawat ikot, no? The soils from 2 sides of the cup will begin to flow towards the center. Count the number of blows for the groove in the soil to close through a distance of about half an inch or 12.7 millimeters.
If the number of blows about 25 to 35, collect a moisture sample for the soil in the cup in a moisture can. So, close the cover of the can. Wala naman tayong cover no? Basta, immediately after getting the sample, you weigh it. Wala naman problema kung mag-evaporate kasi nakuha mo naman yung initial weight niya nung siya ay pagkakuha ng sample. And wag yung hihintayin na nakalimang trial saka mag-weigh ha. Pagkakatapos ng isang trial, weigh agad. Kasi yun nga, nag-evaporate ang tubig. Kahit palagyan mo yan ng cover possible pa rin mag-escape yung moisture. And determine the mass of the can plus the moist soil. Okay, remove the rest of the soil paste from the cup to the evaporating dish. So, gamitan ng paper towel or yung rag para malinis yung cup. If the soil is too dry, pag daw more than 35 blows at nagko-close, ay di tanggalin mo dun sa cup, lagyan mo ng add more water. Yan. In that case, remove the soil with a spatula to the evaporating dish, clean the liquid limit cup, and then mix the soil in the evaporating dish with more water. Tapos, try again, no? Pag naman too wet, the number of blows will be less than about 25. In that case, remove the soil in the cup to the evaporating dish, linisin ulit. Stir the soil paste with a spatula for some time to dry up. The evaporating dish may be placed in an oven for a few minutes for drying also. Pero hindi naman ginagawa yan. Ang pwede pa, ito sabi, do not add dry soil to the wet soil paste to reduce the moisture content from bringing it to proper consistency. Ang sinasabi dito is haluin mo ng haluin hanggang medyo matuyo siya. Pero pag sobrang nagkamali ang estudyante, sobrang basa, ang ginagawa is kukuha ka ng panibagong dry soil at yun ulit ang hahaluin mo. Yun, paulit-ulit, no? Different trials with different number of blows. 20 to 25, tapos 25 to 35 na number of blows. Iba ay below 20. Kailangan magaling kayo maghalo kasi meron ding ito 15 to 20. So ang ating number of blows ay between 15 to 20, 20 to 25, tapos 25 to 35. Yun ang natin. Ita-target natin na number of blows. Yung ibang lupa kasi sobrang lagkit, ang hirap haluin. Kailangan lang medyo matyaga kayo. Dito, 3 moisture cans lang no. Pag nakuha nyo naman yung between 15 to 20, 20 to 25, tsaka 25 to 35, okay na yun. 3 trials. May makuha na tayong values. Now, for the computation, similar to the computation used for the moisture content determination natin. Ayan. Tapos, may additional dito, yung flow index. Ayan. So, moisture content nung first trial, moisture content ng second trial. Next ay log of the dito, number of blows. Yan. Tapos, ito yung sa table ng data. Class, this is the only data that I need. Doon sa moisture content determination, napansin ko yung iba. Iba pa yung table. Tapos, inisa-isa ulit nila yung sa sulat kamay. Ang kailangan ko lang sa sulat kamay ay yung computation like sa moisture content, di ba? The percentage of moisture content is equal to wet soil plus can minus dry soil in the can.
divided by uh, yung wet ng dry soil. O di kaya naman, di ba, weight ng dry soil plus can minus the weight of the can. Yun times 100. Yun lang ang kailangan kong computation. You don't have to state again the data that are already included in the table. Simple lang. Hindi kailangan maraming number of pages yung final report. Tapos, meron ako nakita na most probable value. Wala naman ganun dun sa table ko, tingin ko eh. Ewan ko saan nakuha. At yung ganito class ay yung sa ano nyo pala, yung moisture content, ina-average yun, no? Yung iba hindi kumuha ng average. Pero dito kasi, in the case of liquid limit, hindi ina-average. Yan ay pina-plot. So, tingnan niyo yung graph dito. Ito yung, sorry. Yung graph ay moisture content dito sa kaliwa in percent, tapos yung number of blows dito sa ilalim. Logarithmic din to. Paano ba nakukuha yung liquid limit? It is the amount of moisture in percent at 25 blows. Kaya dito, hahanapin nyo yung 25, no? Ipo-project. Tapos, yung magkakaroon kayo ng line papunta sa moisture content. Perpendicular yung line, no? Draw a line dun sa 25 blows. Tapos, draw a perpendicular line para makuha ninyo yung approximate moisture content. Now, merong formula din dito sa pagkuha ng liquid limit. Kung wala dito sa ating handouts ng experiment, that will be discussed dun sa lecture natin, sa lecture. Kailangan may table, may computation, at may graph. Ayan. Ito yung another way para makuha yung liquid limit. Kasi parang sa board exam, di ba yung sa natin, sieve analysis, yung iba, alam kung paano kunin yung D10, D30, and D60 using interpolation. Yung iba, talagang nag-graph sila. Pero just like this one, kasi pag nag-graph tayo sa board exam, hindi tayo magkakaparehas ng sagot. Importante, isa lang yung value na makuha natin. Kaya most likely, doon, ang gagamitin sa board exam, interpolation, at saka itong formula. Walang graph na gagamitin. Ayan. So, dito class is, yung formula is, liquid limit is equal to the moisture content times N, that is the number of blows, divided by 25 raised to 0.121. Yan din yung pagkuha ng approximate liquid limit. Okay, moisture content in percent. Okay. Okay na to. Tapos, based on the liquid limit, 'di ba? Walang nakalagay dito na objective. Now, sabi ko nung nakaraan, 'di ba, moisture content. Our objective is to determine the moisture content. Now, dun sa handouts na binigay ko sa inyo, may table dun. Kung binasa ninyo, merong type of soil corresponding to this amount of moisture content. Pwede nyong i-relate doon. Tapos sabi ko, sa paggawa ng conclusion and recommendation, magbasa kayo ng book or other references, i-compare nyo dun sa result ng inyong experiment para makagawa kayo ng conclusion and recommendation. Kagaya nito, pag may nakuha na kayong liquid limit,
tingnan ninyo dito sa values dito. Saan siya magfo-fall? 'Di ba? So, ito yung liquid limit. Punta naman tayo sa plastic limit. Ang plastic limit ay ito. Okay. Sa plastic limit, nadagdag lang dito yung ground glass plate kung saan kayo mag-roll nung lupa. If the fundamental concept sa plastic limit was introduced in the introductory section, plastic limit is defined as the moisture content in percent at which a cohesive soil will change from plastic state to semi-solid state. Ayan. The plastic limit is defined as the moisture content at which a thread of soil will just crumble when rolled at a diameter of 1/8 inch or 3.18 millimeter. Tandaan nyo yung dimension na yan, ha? This test might be seen or somewhat arbitrary, and to some extent, the result may depend on the person performing the test. With practice, however, fairly consistent results may be obtained. Yan. Ang kaibahan nitong plastic limit dun sa liquid limit, si liquid limit ay ginagraph natin ang moisture content, sa plastic limit ina-average natin. Usually, dalawang trials to. Dalawang cup na ilang perasong thread yung ilalagay. No? Ang kailangan lang natin about 20 grams. Pero sa liquid limit and plastic limit, better na mas marami yung sample. Kasi pag nagkamali ka ng lagay ng tubig, at least hindi ka maghihintay ng matagal na magdodry ka ulit para makagawa ka. Kung may extra kang soil at nagkamali ka, edi yun ang gagamitin mo yung dry na nakaset aside. No? So approximately 20 grams of representative air-dry soil sample. In our case, mahirap kasi mag-air dry, kaya in-oven dry na lang natin. Passing number 40 rin, no? Number 40C. Liquid limit, chassis plastic limit. Sabi, add water from the plastic squeeze bottle to soil and mix thoroughly. Kunin ang mass ng moisture can. Parang nagmamasa ka nito eh. Tapos, i-roll ninyo sa glass plate using your fingers and your palm. Yung palad, no? Ang rate daw ay 80 strokes per minute backward and 1 complete backward and 1 complete forward motion of the palm constitutes a stroke. Tiyagaan dito eh. So, paulit-ulit. Pag hindi nag-cramp, ay di imasa nyo ulit, no? Okay. Pag na-achieve na, nagkaroon na ng crack, collect the small crumb pieces in moisture can. Tapos, pwedeng lagyan ng cover. Yung iba, yung malalaking can ang pinapang-cover namin as you wait na mag-accumulate yung sample. Kasi, sa trials natin, syempre, pa isa-isa or dalawa lang yung thread na makukuha natin. Syempre, dapat pag nag-oven dry tayo, at least mga 20 na ganun. 20 na kasing haba ng palito ng posporo sa isang can. Tapos, similar lang sa pag-oven dry. 24 hours pa rin. And sa computation, ito lang naman. Similar sa pagkuha ng moisture content. And another na makukuha natin, kaya magkasama tong ginagawa si liquid limit and plastic limit. Another
soil parameter na makukuha natin is the plasticity index. It is the difference of the liquid limit and plastic limit. Ano bang importance nitong mga parameters na to? We will be using this in the soil classification. Kasi pag nag-soil classification tayo, we need sieve analysis, we need the liquid limit, and plastic limit kasama siya. Ito ang table. Gayahin nyo na lang yung table dito, ha? Huwag na kayong magpanibago ng table kasi itong 103, ka-number. Kaya lang isa lang pala to. Dapat at least dalawang trials, no? Dalawang columns, dagdagan to. Ito lang yung nasa pinakang baba. Ito yung makikita ko sa computation ng handwritten, no? Gamitin nyo lang to na reference itong table, tapos dagdagan ng another column dito sa kanan para 2 trials. Tapos get the average. Okay? Tapos expected, makuha ninyo ang plasticity index. Okay? Tapos dito sa baba, again, you have the clay mineral for different range of plasticity index. No? Di malalaman nyo kung anong type of soil siya. Actually, ito ay mas reliable to kaysa dun sa moisture content. Kasi sabi, di ba yung sa moisture content, nakalagay kasi doon saturated. Eh, paano kung hindi saturated yung lupa mo? Medyo lalayo ka dun sa classification. Pero that is just an approximation. The other test that we're going to conduct will verify or confirm if yung initial na findings ninyo kung anong type of soil siya. Lalo na pag nasa soil classification na tayo. Kaya yung mga data ninyo, i-collect nyo yan. Ano yung moisture content? Kasi isang location lang naman lahat ginamit, isang sample. Ano yung moisture content niya? Ano yung liquid limit, plastic limit, plasticity index, yung percent passing 200, yung gradation sa sieve analysis, ilan percent ng gravel, ilang percent ang sand, ilang percent ang silt and clay. Yun, gagamitin natin yan, yung data na yan, dun sa table ng soil classification. Then we will know kung siya ba ay silty clay, sandy, gravelly, ganun. Yun yung magiging dulo ng ating soil classification. Now, for ito, ang kagaya dito, ito yung moisture content natin, di ba? Moisture content. Ito. Ayan. Ito ang hinahanap ko dun sa nyo sa conclusion. Yung based sa nakuha ninyong amount of water, possible saan papasok dito. There are some students na ginamit itong table. Also, itong table na to, very comprehensive naman. Yung iba binago pa. Ito lang ang kailangan ko. Huwag pa ulit-ulit na nandito na yung data ng ng moisture can plus yung wet soil. In-enumerate pa ulit sa ilalim. Dagdag trabaho lang yun sa inyo. Ang kailangan ko lang is the computation. Itong moisture content na nasa ilalim. Yan, yung computation nito, handwritten. Yun lang. Tapos, kulang-kulang yung iba sa equipment. Ito bang nakita ko? Basahin ko nga. So, dito, ang content, always follow the rubrics. Meron pa rin nag-submit na walang rubrics. Do not use photocopy of handouts. May nag-submit na yung handouts, pinotocopy lang. Diba? Your final report should start with the objective. Hindi mo kailangang ilagay yung introduction na nakalagay doon sa handouts.
Objective should be specific. May nakita ako na yung objective dun sa preparation ng sample, same objective dun sa moisture content determination. Setup should be complete. 'Di ba? Alam naman natin yung mga ginamit natin na mga apparatuses. O dapat complete 'yan. Yung sa moisture content, I'm looking for oven, scoop, balance container, tapos with label. Okay? Improve your drawing. Yung iba, ang drawing ay first sieve analysis, ay nasa moisture content determination pa lang tayo. Data and results should be there should be a complete computation. Kung kailangan ng average, kunin ang average. Do not use data for sieve analysis. Get the average. Tapos, table and solution only. Do not enumerate the data already stated in the table. Conclusion based on range of moisture content. What is the possible soil type? Yun ang hinahanap ko. Okay. Ano pa ba? Ay, pakita ko pala sa inyo yung yung sample ng specific gravity pa pala. Pero, sige, discuss ko na rin yung specific natin. 1 sa 10. Sige, susunod lang ito. Ito pala, pakita ko yung sample output ng estudyante ko dati. Tapos tingnan nyo, ito yung output ng estudyante ko before. 110 sila eh. 110 lahat. Siguro, magre-require ako ng isang activity na 110 lahat. Isang activity lang. Kasi may nakikita ako doon, parang parehas ang penmanship. Tingnan niyo yung preparation ng estudyante. Malinis, tsaka naka-engineering lettering talaga siya. Ito ay liquid limit ng fine-grained soil. Enumerated yung materials. At tingnan nyo yung setup ng apparatus. Yung nakita ko, sorry ha, pero for the comment, pero parang pang elementary yung nag-drawing. Parang walang ka-effort yung drawing nung mga sinubmit na iba. Hindi lahat ha. Pero there are submissions na yun ang impression na nakita ko. Pero tingnan ninyo to, oh. 'Di ba maayos? Procedure, naka-engineering lettering siya. Yan. Ito lang naman yung kailangan ko. Tingnan nyo yan. Table, tas sample computation lang sa ilalim. Hindi na niya inisa-isa ulit yung laman ng table. Sample computation. Tapos naka-graph. Though dito, ang comment ko dito, yung pwedeng ma-adjust yung the intervals of water content in percent could be altered to have a better graph. Kasi tingnan niyo yung graph niya. Nasa range ng 50 to 55. So ito class yung water content dito sa gilid, pwede nyo tong palitan na instead na 35, 40, 45, 50, 55, pwedeng 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ang increment niya is 1 para yung graph ninyo hindi lang ganyan ka-stiff, no? Almost flat pala siya. Almost flat. So, papalitan, pag ganyan yung ang range lang, ang difference ay kumbaga ang range niya ay 5 lang, 'di ba? 50 to 55. Gawin ninyo, 'di ba dito sa kanto ng graph sa ilalim dito, instead na 35, gawin niyo 50 ito.
50, then 51, 52, 53, 54, 55 dun sa instead na 60 para naka-distribute yung graph ninyo. Yun lang. Pero itong gawa ng estudyante, okay naman siya. Tapos, di ba yan, hahanapin niyo logarithmic kasi to. Dito yung graph is, ipiprint nyo na lang, tapos manual yung pag-graph ninyo. 25, hinanap niya yung 25, tapos project pataas, tapos magdodraw ng line papunta sa kaliwa para malaman natin kung ano yung liquid limit nung soil. Dito naman conclusion, ang comment ko dito is, conclusion and recommendation must be based on findings or results of the experiment. Compare the results from books or references to make a generalization, to make a conclusion. Actually, dun sa handouts na binigay, pwede naman gamitin din yun. Tapos, sinahanap ko dito is the liquid limit. At sa conclusion, sasabihin pa rin, yung value ng liquid limit, tapos anong type of soil siya. Okay, recommendation, tapos nilalagay din ang references. Though hindi naka-indicate doon sa handouts, syempre ilalagay niyo yung references. Pwedeng libro, pwedeng ESTM. Again, improve your final report, please. Yung naman, gawa ng engineering student. Especially dun sa setup. Okay. So we are, then tayo, 33 out of 49. Ang daming wala. Kumusta sa inyo? Maganda naman ang panahon, no? Kasimsiman. Opo, miss. Medyo umaaraw nga. Buti naman. Pero sabi ko nga, pag maganda panahon, wag nating i-mock yung panahon na, ay, hindi naman naulan. Kasi, let us be, grateful na hindi tayo dinadaan ng typhoon. We're just preparing or mga preventive measure lang yung ginagawang suspension ng klase. Kaysa naman, tamaan nga tayo ng bagyo. Wag na. Okay lang na hindi siya tumama. Okay, thank you for joining the meeting. Tayo magmi-meet ulit ng alas 12, no? Alas 12. Though, pwede sana mag-continue na tayo ng lecture, kaya lang may mga estudyante na lecture only. Ibig sabihin, hindi sila nag-join dito ngayon. Kaya hindi ako makapag-lecture. Kaya maghihintay tayo ng 12 o'clock for the lecture. Okay? 32.